Sabi ni nung hambog na si John Vic Remulla, we can do it without EJK. So marami daw silang mga nahuli, mga drugs, etc. Asan yung mga malalaking isda? Pag mga hambog ang namumuno, nadudulas talaga yan eh. Hindi ba unknowingly, subconsciously, hindi niya alam na nadudulas na siya. Yung totoong mga utak niyan, hindi niya mahuhuli yun. Oo, dahil hindi nyo yung huhulihin. Di ba? Oo. Diyos ko po. Ilan na yung mga kabataan, yung kamakailan lang. Di ba ga? Yung dalawang estudyante naglalakad pa uwi, hinold up, sinaksak. Oh, patay yung isang bata. Yan ba yung sinasabing bumababa yung crime rate? Of course. Yan ang mababang crime rate. Kasi dalawa yung naglalakad, kita mo, isa lang yung patay. Di ba? Diyos ko po. Diba? Diyos ko. Sige lang. Oo, nagpupuyos man ang aming mga damdamin. Pero sige, ganito na lang tayo habang nakaupo ang administrasyon na ito. Ganito na lang. Alas 4:52. Pinayagan ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng prosekusyon na maghain ng karagdagang ebidensya para sa confirmation of charges. Sa desisyong may petsang February 10, inatasan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang magkabilang panig na isumite ang kanilang mga bagong ebidensya hanggang February 13. Ngayong araw po yan. Baka bukas yan sa dahig. Kabilang dito, ang 78 ebidensyang inihain ng depensa at 200 dagdag na ebidensya mula sa prosecution na kapwa hindi tinutulan ng bawat panig at ng mga kinatawan ng mga biktima. Sa kasalukuyan nakapiit sa ICC Detention Facility ang 80 anyos na si Duterte kaugnay ng kasong crime against humanity na may kinalaman sa kanyang kampanya kontra droga. Ano sabi? We can do it without EJK. Sabi ni nung hambog na si John Vic Remulla, hindi ba ga? So marami daw silang mga nahuli, mga drugs, etc. Asan yung mga malalaking isda? Puro maliliit din naman ang nahuhuli ninyo. Di ba? Pero yung totoong mga utak niyan, hindi nyo mahuhuli yun. Oo, dahil hindi nyo yung huhulihin. Di ba? Oo. Ngayon, dahil walang namamatay, pero tingnan nyo, ilan na ang pinatay ng addict? Ilan na yung mga kabataan, yung kamakailan lang? Di ba ga? Yung dalawang estudyante naglalakad pa uwi, hinold up, sinaksak. Patay yung isang bata. Yan ba yung sinasabing bumababa yung crime rate? Of course. Yan ang mababang crime rate. Kasi dalawa yung naglalakad, kita mo, isa lang yung patay. Di ba? So mababa ang crime rate. Diyos ko po. Diba? Diyos ko. Sige lang. Oo, nagpupuyos man ang aming mga damdamin. Pero sige, ganito na lang tayo habang nakaupo ang administrasyon na ito. Ganito na lang. Wala na tayong magagawa. Di tuwing umaga, kaya madadalas ako sa parlor. Kasi magpapakuli ako ng buhok para hindi halatang dumadami ang aking puting buhok. 4:55. Kinumpirma naman ang kampo ni Atong Ang na naglabas ang San Pablo Laguna Regional Trial Court ng panibagong arrest warrants laban sa business tycoon at fugitive na si Atong Ang. Ito na ang pangatlong arrest warrant ni Ang kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Base sa detaling nakuha ng Abante News, kasong kidnapping at illegal detention ang laman ng arrest warrant, pareho sa mga naunang kaso ni Ang. Maliban kay Ang, laman rin ng warrant ang iba pang mga akusado na kanya ring kasabwat. Sa mensaheng ipinadala ng abogado ni Ang sa Abante na si Attorney Gabriel Villarreal, tikom muna ang kanilang bibig sa pagbibigay ng komento kaugnay sa nasabing warrant of arrest. Nabigyan na ba ng pagkakataon or is there by chance o kahit na by chance lang na questionin again balikan ko lang kung bakit hawak nung shota o nung dating kabit
nitong si Dondon Patidongan yung cellphone ng isa sa mga nawawalang sabungero na si Marlon Bakay. Bakit? Ito ba ay iniimbestigahan na? Any report about this? O hindi pinapatulan kasi walang katumbas na presyo? Abante Pilipinas. Di ba? Kasi lahat tayo nakatuon kay Atong Ang. Ngayon, di naman ginawa na hong 20 milyon ang patong sa ulo ni Atong Ang. Isa pa rin yan, hindi nila makita-kita. Kasi naghihintay silang lumaki pa yung patong. Imagine, saan kukunin yung another 10 million? Yan daw ay kukunin sa confidential fund. Di ba ga? Confidential fund ng DILG, ng PNP, and so on and so forth. Kung kanino man nila kukunin yan. Di ba? So at least, parang inamin na rin nila na sila ay may confidential fund. Di ba? Kaya ang tanong, bakit si Sara Duterte lang ang iniimbestigahan tungkol sa confidential fund? Di ba? Binalikan ko lang, naalala ko lang. Naalala ko lang. Alam mo, pag mga hambog ang namumuno, nadudulas talaga yan eh. Hindi ba Pilipinas. unknowingly, subconsciously, hindi niya alam na nadudulas na siya. Opisyal ng isang motorcycle company utas matapos rat-ratin sa Jensan. Mabati sa balita si Abante reporter June Mendoza. Abante Radyo Live Report. Assalamualaikum, John. Okay. Magandang umaga sa iyo dyan at sa mga kasamahan natin sa studio. Kaagad na bumulagta sa harap ng isang tindahan ng isang opisyal ng kilalang kumpanya ng motorsiklo matapos itong pagraratratin ng hindi pa nakikilala mga suspect umaga nito kahapon. Ayon sa ulat ng General Santos City Police Office na tilalang biktima, batay na rin sa nakuhang ID nito na si John Mark Bacos, residente ng U Village, Barangay Apupong ng Lungsod. Lumabas ay pagsisiyasat, Boss Ronnie, na habang nakaupo sa labas sa isang tindahan ng biktima at uminom ng soft drink, nilapitan ito ng mga nakamotorsiklo mga lalaki at saka pinaputukan ng maraming beses. Sapol sa kanyang dibdib at ulo nito ang biktima sa ninang-agarang pagkasawi. Lumabas din sa impormasyon na dati na pala umunong target ng pananambang ang biktima at nakaligtas lamang. Sinabi ni Police Major Ivan Charles Abastillas na nagpapatuloy pa ngayon ang pangangalap nila ng karagdagang impormasyon upang matukoy ang motibo at ang mga responsable sa naturang insidente. Ito, si June Mendoza, Abante. Boss June. Yep, morning. Good morning. Matanong ko lang. Nabanggit mo doon sa report na dati na itong subject ng mga pananambang. Oo. Okay, so ibig sabihin may police report. Meron na yun nga lumalabas sa investigasyon ng GSCP o General Santos City Police Office na may na-i-blatter na rin ito noon na nagtangka sa kanyang buhay, pananambang din ang insidente. Pero unidentified kaya walang kaso, no? Oo. Isa sa mga nito, baka personal grudge daw dahil kung ganitong sunod-sunod magkasunod daw, halos magkasunod yung nangyaring pagtatangka sa kanyang buhay, kasawi ang palad kahapon, medyo nagtagumpay yung mga suspect sa kanilang masamang balak. Baka magkaugnayan nga sa personal grudge ito, paghihiganti, Kuya Boss Ronnie. Paghihiganti? Bakit? Pogi ba? O feeling pogi? I mean, yung mga dahilan na nasisilip nila? Love triangle? Negosyo? Baka negosyo, tsaka pera ang pinag-uusapan dito dahil maliban sa trabaho niya bilang official ng isang motorcycle company, may kaugnayan din sa lending ang negosyo nito, Kuya Boss Ronnie. So marami pang mga anggulo na sinisilip ngayon ng mga otoridad. So siguro hindi makabayad. Or siya ang may utang? O ano ba? Siya bang may utang o siya ang nagpapautang? Siya ang nagpapautang, lending. Ayun lang. Ay baka masyadong matabil pag naniningil. May ganon eh. Siyempre, sumasama ang loob ng mga nasisingil. May mga ganon, di ba? Oo, pero with due respect doon sa pamilya ng biktima, wag muna siguro natin pangunahan kung ano man ang motibo dahil Tama naman. Nabanggit ko lang. naman na pangunahan at angguluhan natin. Alright, sige. At baka kung Sige, saan sige. tayo mapunta. Maraming salamat, Boss Jun. Sige, maraming salamat. Sa muli, mula rito sa Talk Sergeant Region, Mendoza, Abante.
Abante Pilipinas. Oo nga, baka kung saan ako mapunta ng katatanong. O, ma-subjudice pa ako.